Matigas daw ang clutch pedal nito. Kaya yung gumawa, in-adjust na yung push rod, pinaiksi niya. Ang problema sa sobrang adjust dahil pinaiksi nga yung push rod, pag tinapakan mo yung clutch pedal, hindi na siya bumabalik tapos may maingay pa. Lumambot nga siya pero sa unang tapak lang. At pag magkakambyo ka na, lalong tumigas. Kaya ang gagawin ko dito mga boss, alisin ko tong dashboard cover niya at ibabalik ko sa dating adjustment itong push rod. Sa dashboard cover mga boss, meron lang yung dalawang clip. Hilahin nyo lang. Tapos gamit ka ng number 12 na combination wrench, luwagan mo yung nut dito sa push rod. Pag maluwag na, kamayin mo na para maibalik mo na yung dating adjustment. At dahil naibalik ko na yung dating adjustment, ayan na yung clutch ngayon, matigas nga. Iilalim ako dyan para mag-troubleshoot. At ito nga yung nakita ko sa secondary clutch niya. May tagas. At nang tinanggal ko yung dirt boot niya, ayun, puro kalawang yung loob. Kaya ang gagawin ko dyan, gagamit ako number 17 na open wrench, luluwagan ko muna dito sa flexible hose. Isunod ko naman itong dalawang bolt niya na number 12. Gagamit kayo na ng box wrench sa number 12 mga boss para matanggal nyo itong dalawang bolt niya. Dito sa secondary clutch assembly. Ang diskarte dyan mga boss, para hindi maubos yung fluid niya, ipiti mo ng vice grip itong flexible hose ng secondary clutch mo para hindi tuloy-tuloy tumapon itong fluid niya. Ganun lang. At pag natagal mo na yung dalawang bolt, ihiwalay mo na itong secondary clutch mo dito sa flexible hose mo. Tapos pwede mo nang check upin kung ano talaga pinanggalingan ng tigas ng clutch. Pero ang palagay ko, stock up to itong secondary clutch niya. Dahil kung makikita nyo, puro kalawang yung repair kit niya sa loob. Minsan kasi ayan ang dahilan kapag di ka nagpapalit ng brake fluid, dapat talaga pinapalitan din yan. Kasi namamaga yung goma kapag tumatagal Dahil nga sa stock up, matagal ko rin bago natanggal itong repair kit sa loob ng cylinder. Siguro naman mga boss, nakita nyo, grabe yung kalawang, di ba? Naging putik na nga. Pagdating sa mga ganitong problema mga boss, di mo kailangan yung palitan kung wala namang gasgas yung loob. Dahil may nabibili naman na repair kit para dyan. Kaya para hindi ka na magastusan ng malaki, para bumili ka pa ng assembly niyan, linisin mo na lang, gamit ka lang ng sabon, tsaka tubig at liha. Ang number ng liha yung 1,000, pino na yun. Makakatulong yung sabon dyan para hindi magasgas yung loob ng cylinder nyo. At hanggat maaari, alalay lang naman sa paggamit ng liha. At pag okay na, punasan mo ng basahan para mas mabilis siyang matuyo. At pag tuyo na, kumuha ka ng fluid ngayon. Yung clutch fluid at saka brake fluid, di isa lang yan mga boss Nagkakaiba lang sila sa spelling. Pero pagdating sa huli, fluid pa rin. Meron nga ako na-encounter na customer, yung brake fluid, ilagay niya ATF Kasi nga nabasa niya fluid din. Balik na ako sa trabaho. Mga boss, etong gagamitin mong spring niya, yung dati sa luma, kasi walang kasama Ito yung bago na secondary repair kit na ikakabit ko. Ayan. Lagi nyo tatandaan, bago nyo ipasok itong repair kit niya, dapat basa ng brake fluid yan. Ganon din itong cylinder para hindi magasgas or mapunit yung goma. Kung matigas ipasok mga boss, ikutin nyo papasok. Ganon ang diskarte. Tingnan nyo, mas madali nyo siya may papasok. Dito naman sa push rod, dapat malinis yan bago mo ilagay sa dirt boot ng secondary clutch mo. Siguro man nakikita mo, napakadali lang gawin ito mga boss. Kaya doon sa mayroong ganitong sasakyan, kaya na gumawa, kaya nyo na yan. Basta siguraduhin nyo lang maganda yung lapat ng boot nyo bago nyo ilagay dito sa flexible hose nya. At pag na-connect nyo na yung secondary clutch nyo dito sa flexible hose, tangin nyo na yung vice grip na ilagay nyo. Tapos isetting nyo na maganda dito sa transmission nyo itong secondary clutch bago nyo lagyan ng bolt. Siguraduhin yung bolt na ilalagay nyo hindi siya palustrade Dapat kamayin nyo muna katulad ang ginagawa ko. At pag hindi nyo na kaya pihitin gamit na kayo ng wrench para mahigpitan nyo siya ng maigi. Box wrench sa number 12 ang gagamitin dyan mga boss Siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo dyan, hindi pwede yung maluwag. Baka mamaya sa pagkakamali nyo, bumitaw yan, titirik kayo, hindi kayo makakapagkambyo. Paalala lang yan mga boss, pag mahigpit na yan, number 70 naman, higpitan nyo dito sa flexible hose. Ang problema nito mga boss, ayaw bumomba ng clutch master nya. Kaya doon muna ako magbe-bleed sa clutch master nya. Pero nakaharang itong windshield reservoir, may dalawang bolt yan, number 10 mga boss, tanggalin nyo yan. Tapos nakatusok yan, iangat nyo lang. Ganun lang ang pagtanggal yan mga boss. Kung ganito yung sasakyan nyo, tingnan nyo, iaangat ko lang yan. Sa likuran yan, meron yung socket wire. Hugutin nyo lang yan mga boss. Ayan yung inuhugot ko. Medyo ipipress nyo yan tapos hila pataas. Ganun lang. Tapos isasabit ko muna ito. Gagamit ako ng alambre. Hindi ko na pinakita yan mga boss pero isinabit ko yan. Ayan. Ngayon magbi-bleed ako. Ito yung clutch master mo. Ayan yung pag tinapaka mo yung pedal mo dito sa clutch. Ayan yun. Ayan yung tutulak ng fluid. Sige, ulitin mo. Papunta sa
secondary cylinder mo para makapag-cambio ka. Ibibleed ko yan mga boss kasi may hangin niya, hindi siya makabomba. At pag buo na yung fluid na lumalabas, pwede na akong bumalik sa ilalim. Siya nga pala, pag nag-bleed kayo, kailangan nyo makakasama. Ipapump nyo yung clutch pedal, tapos ididiin, pag naka-diin, tsaka ka ngayon mag-release ng fluid. O, ganun lang mga boss. Nakita nyo naman, gumana na siya at buo na yung fluid na lumalabas. Kaya okay na yun. At dahil okay na, pwede mo nang ibalik itong tinanggal mo na washer reservoir niya. Sana mga boss nasusundan nyo itong ginagawa ko at huwag nyo kalilimutan yung socket wire na ilagay para hindi kayo uulit ng trabaho. O, itutusok nyo uli yan tapos meron yung dalawa number 10 na bolt o ilagay nyo yun. Siguraduhin nyo lang mahigpit yung pagkakalagay nyo ng dalawang bolt ha. O pag okay na siya mga boss, balik ka sa clutch pedal mo kung tama na yung adjustment, higpitan mo na ngayon yung push rod na niluwagan. At ito papakita ko sa inyo mga boss yung number 12 na panghigpit ko. Ayan yung panghigpit ko sa push rod. Nut lang yan mga boss. Ayan, makikita nyo. Ayan o, nakita nyo. Hindi higpitan ko dyan. Pag nag-adjust kayo dyan mga boss, luluwagan nyo pakaliwa. Tapos pag hinigpitan nyo, pakanan. At pag okay na, pwede nyo nang ibalik itong dashboard cover nyo. O, dito naman sa dashboard cover mga boss, di ba natandaan nyo naman. Dalawang clip lang yan. Itutusok nyo lang. Ayan o, kabilaan. Isa sa harapan. Ayan, tutusok nyo lang siya. Ganun lang siya kasimple. Uulitin ko mga boss, 2 piraso lang yung clip na yan. Yung tinuro kong isa, at saka ayan. Ayan po. O, diba? 2 lang. O, tingnan natin yung clutch pedal nyo. O, daliri lang O, lambot O, bumabalik na siya. Unlike kanina, before ko gawin, pag tinapakan mo yan, malambot pero hihilahin mo para bumalik. Road test na kasama yung may-ari. Siya nahahatol mga boss. Ayos, ang lambot. Lambot ng clutch? Sarap. Galing. Galing talaga. Walang masabi. Hindi nasasakit ang pako nito. Muli po mga boss, maraming salamat sa panonood at huwag niyo naman po sana kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Salamat!